Paano nangyaring natagpuan sa barkong lumubog? 2,600 taon na ang nakalipas ang metal na ginawa gamit ang teknolohiyang naimbento lang muli noong 1,700. Bakit walang bakas ng pugon o manggagawang kayang gumawa ng ganitong teknolohikal na himala sa sinaunang mundo? Ano ang ugnayan ng mga lingote at orikalko, ang maalamat na metal na sabi ni Platon ay bumabalot sa mga templo ng Atlantis? At higit sa lahat, bakit ang isa sa pinakanakagugulat na tuklas ng ating siglo ay agad na balot ng hindi maipaliwanag na katahimikan sa media at akademya? Ngayon, hindi alamat ang usapan kundi mga ebidensyang sumasalungat sa kasaysayan. Isang paglalakbay sa agham, misteryo at nawalang kaalaman. Pero bago tayo magsimula, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong suportahan ang aming trabaho sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel. Para sa inyo, ito ay isang simpleng hakbang, pero para sa amin, ito ay napakahalaga. Ang dagat ay hindi nagpepreserba. Tinatago, nilululon ang mga barko, kinakalawang ang metal, at dinudurog ang mga kwento hanggang maging buhangin. Sa bawat kayamanang ibinabaon sa putik ng kailaliman, may libo pang binubura ng tahimik na galit nito. Minsan, pagkatapos ng mahabang pagkalimot, ibinabalik ng dagat ang isang piraso, isang mensahe sa bote mula sa nakaraang panahon. Noong 2015 sa baybayin ng Gela, sa Sicilia, ibinalik ng dagat ang isang mensahe na walang sinuman ang handang basahin. Sa isang lumubog na sinaunang barko, walang ampora o karaniwang keramika, kundi may imposibleng kargamento mula sa mas malalim na nakaraan kaysa sa anumang natuklasan sa tubig na iyon. Mga 300 metro mula sa pampang at wala pang 3 metro ang lalim, naroroon ang nagkadurug-durug na labi ng isang napakatandang barko. Isang barkong pangkalakalan na tinatayang mula pa noong ika-6 na siglo BC. Panahon ng arkaiko na tinatahak ng mga kolonista, mga ngalakal at mandaragat ang mga ruta ng Mediteraneo. Ang lugar na ito ay natukoy sa pamamagitan ng kombinasyon ng pagsusuring sonar, eksploratoryong pagsisid at sistematikong pagsisiyasat na isinagawa ng Superintendenza del Mare ng rehiyon ng Sicilia sa ilalim ng pamumuno ng arkeologong si Sebastiano Tusa. Sa halip na ampora o angkla, lumilitaw mula sa ilalim ng dagat ang mabibigat, di regular na metal na lingote na nababalutan ng sedimentong dagat sa loob ng maraming siglo, ngunit nakikilala pa rin. Ang kulay ay kakaiba, parang pinaghalong oksidong tanso at kislap ng sinaunang ginto. Sa una, akala mo bronze ito, ang klasikong haluang metal, pero may kakaibang hindi ka sigurado. Hindi ito ang karaniwang hugis ng mga lingote para sa pagkatunaw. Sobra ang bigat at kakaiba ang densidad. Kaya napagpasyahan nilang suriin ang komposisyon nito at ang lumabas ay isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Ang mga lingote ay binubuo ng tanso at zinc na may maliliit na porsyento ng iba pang mga elemento tulad ng tingga, nikel at bakal. Isang artipisyal na haluang metal na nakuha hindi dahil sa aksidente kundi sa pamamagitan ng sinadyang proseso. Ngunit ang haluang metal na iyon ay hindi dapat umiral sa sinaunang mundo. At dito nagsisimula ang misteryo. Nang inilabas ng mga laboratorio ang resulta ng pagsusuri, nagulat sila. Ang mga lingote ay gawa sa haluang tanso at zinc sa nagbabagong proporsyon na nasa pagitan ng 75 at 80% ng tanso at 15 hanggang 20% ng zinc na may kaunting bakas ng bakal, nikel at tingga. Ibig sabihin, hindi ito natural na haluang metal, kundi isang pinong produktong sinadya. Ang problema, para makuha ang ganitong haluang metal na may ganitong dami ng zinc, kailangan ng advanced na control sa init at chemical. Ang zinc kasi ay isang metal na may napakababang punto ng pagkulo. Sumisingaw ito sa na degrees Celsius, mas mababa kaysa pagkatunaw ng tanso na 1,085 degrees Celsius, ang haluang metal na tingga. Sa ibang salita, kung noong ika-6 na siglo BC, kung basta nila hinalo ang mineral ng zinc sa tanso sa isang tradisyonal na pugon, ang zinc ay sumisingaw lang at nawawala ng hindi nakakakumbina sa kahit ano. Maaaring may magsabi na humigit kumulang. 500 taon matapos nito, gumawa rin ang mga Romano ng katulad na haluang metal na tinawag na orichalcum. Ginamit nila ang sementasyon, isang matalinong paraan kung saan pinainit ang tanso at mineral na kalamin para maabsorb ang singaw ng zinc. Ngunit ito ay dituwirang proseso, mahirap kontrolin at kadalasang hindi pantay ang kalidad ng haluang metal.
Ang pare-pareho at homogeneous na kalidad ng mga lingote mula sa gela sa kabilang banda ay nagpapahiwatig ng kontrol sa proseso na halos parang moderno na. Isang bihirang kalidad noon na naging karaniwan lang nang dumating ang industrial na metalurhiya. Ang tanong ay hindi lang kung sino ang gumawa ng mga lingote bago dumating ang mga Romano, kundi paano nagkaroon ng kaalaman sa metalurhiya sa panahong akala natin ay wala pa nito. Bakit nga ba kahit may mga sumunod na pag-unlad, tila nawala ang ganoong kontrol sa loob ng maraming siglo? Walang palatandaan o sinaunang tekstong naglalarawan sa teknikang ito at wala ring ibang arkeolohikal na lugar sa Mediteraneo na nakakita ng kaparehong haluang metal. Gayunpaman, umiiral ang 39 na lingote na natagpuan at hindi kayang ipaliwanag ng opisyal na kasaysayan. Pero marahil hindi nawala ang sagot, nakatago lang ito sa ibang lugar, hindi sa mga talaan ng agham, kundi sa mga talaan ng mito. Laging may pangalan ang mito para sa metal na tila imposibleng gawin. Nang makumpirma ng mga siyentipikong pagsusuri ang mataas na porsyento ng zinc at sinadyang homogeneous na komposisyon ng mga lingote ayon sa research team, kumalat na parang may takot. Isang sinaunang salita, halos hindi mabigkas sa akademikong larangan, isang salitang nagmula mismo sa mga mito, filosofiya at mula sa isang natatangi at tiyak na may akda, Platon. Ang salitang iyon ay orikalko. Sa sinaunang Griego, ang orikalko ay literal na nangangahulugang tanso ng bundok o makinang na tanso. Isang metal na nabanggit ni Platon ng 2 beses sa Critias, isa sa huling dialogo niya, kung saan ikinuwento ang alamat ng Atlantis. Ayon kay Platon, ang mga taga-Atlantis ay may bihirang haluang metal na makinang na parang apoy at mas mahalaga kaysa sa iba pang metal maliban sa ginto. Ginagamit nila ito pambalot sa pader ng templo, haligi, sahig ng dambana ni Poseidon at paggawa ng barya. Sa loob ng templo, lahat ay nababalutan ng ginto, maliban sa mga estatwa na ang mga pader at haligi ay natatakpan ng orikalko na kumikislap na parang apoy. Ano nga ba talaga ang orikalko? Sa maraming siglo, pinagtalunan ito ng mga eskolar nang walang malinaw na sagot. Sa tingin ng ilan ay makatang bersyon lang ito ng tanso. Ang iba na may katang-isip na haluang metal na nilikha ni Platon para sa alamat. Pero ang totoo, bago ang 2015, wala pang nakakatuklas ng kahit ano na tiyak na matutukoy bilang orikalko. Ang mga lingote mula sa gela ay nakakabahalang tumutugma sa paglalarawan. Sa huli, natagpuan ito sa dagat, sa lumang rutang kalakalan ng silangan at kanluran. Ang salitang orikalko, sa puntong ito, ay hindi na isang mitolohikal na katawagan, kundi isang konkretong posibilidad, napaka-konkretong dahilan upang mailagay sa alanganin ang mundo ng akademya. Kung tama ang hinala natin tungkol sa mga lingote, posibleng totoong may Atlantis. Ang isang bagay na nabalutan ng asin at lumitaw muli ay nagiging konkretong palatandaan. May mga alamat na mas matagal pa sa bato, mga kwentong tumatawid sa libu-libong taon nang hindi nasisira o kumukupas na tila may taglay na higit pa sa simpleng salaysay. Ang Atlantis ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakanakakabahalang alamat dahil hindi lang ito tumutukoy sa isang nawalang sibilisasyon. Ikinukwento nito ang tungkol sa kaalamang hindi dapat umiral. Sinulat ni Platon sa Timaeus at Critias ang kwento na iniuugnay kay Solon na natutunan umano ito sa mga pari ng Sais sa Ehipto. Bakit nga ba mahalaga ang orikalko na ikalawa lang sa ginto? Ang mga pisikal na katangian nito na tinatawag ngayong dekalidad na tanso ang dahilan ng pambihirang tibay nito laban sa kalawang. Dahil dito, naging estratehikong material ito para sa malalakas na bansang pandagat. Isipin ang mga barko na balot ng ganitong metal. Mas mabilis, mas matibay at hindi tinatablan ng mga organismo sa dagat, pati mahahalagang bahagi gaya ng angkla, bomba at pako na tumatagal sa dagat ng daan-daang taon. Hindi pa kasama ang gamit nito sa arkitektura, mga orikalkong plakang panangga sa pader ng templo, kumikislap parang apoy at halos walang hanggan ang tibay. Hindi lang ito luho kundi teknolohikal na kalamangan. Perpektong metal para maghari sa dagat at magtayo para sa kawalang hanggan. Pero bigla may nangyari. Ang Atlantis ay nawasak sa loob lamang ng isang araw at isang gabi, nilamon ng dagat.
Matagal nang itinuturing ng mga historiador ang kwentong ito bilang alegorya. Isang kwentong pampulitika na ginawa ni Platon para batikusin ang Atenas at bumuo ng huwarang makatarungang lungsod. Isang pedagogical na mito, sa madaling salita, wala nang iba pa. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon dito. Sa sinaunang panahon pa lang, may akda nang nagtanong kung si Platon ay humango sa totoong alaala na nabago ng panahon pero batay sa tunay na pangyayari. Sa mga nakaraang dekada, dahil sa bagong tuklas sa arkeolohiya at paleoklimatolohiya, lumaganap ang ideya ng maunlad na sibilisasyon bago ang opisyal na kasaysayan, kahit lampas sa akademya. Sa harap ng mga lingote ng Gela, nilalagay tayo ng lohika sa matinding sangandaan o tatanggapin natin na noon pang ika-6 na siglo BC. May lihim na pandayan na may makabagong teknolohiya o babaguhin ba natin ang ating pananaw? Kung totoo ang pandayan, may dalawang malaking palaisipan. Una, ang kawalan ng ebidensya ng paggawa. Hindi eksperimento ang 39 na lingote na iyon, kundi standardisadong produksyon at hilaw na materyales na handa ng iproseso. Kung ganoon, nasaan ang mga produkto? Nasaan ang helmet, estatwa at alahas na gawa sa superior na metal na ito? Sa kahit anong lugar sa Mediteraneo, wala pang natagpo ang kahit anong bakas ng mga kasabay na ginawang gamit mula sa haluang metal na ito. Posible kaya na lahat ay nawala na. Ang pangalawa ay teknolohikal na kabalintunaan. Nang sinimula ng mga Romano ang paggawa ng orikalko makalipas ang 5 siglo sa pamamagitan ng sementasyon, ang resulta ay madalas na mas hindi pantay at pabago-bago ang komposisyon. Pero ang mga lingote mula sa Gela ay pare-pareho ang kalidad, isang katangiang mahirap makita ng palagian maliban kung masusing obserbahan. Walang karaniwang paliwanag, pagkakataon o hindi kilalang pinagmulan ang makalulutas sa dalawang paradox na ito. Kapag binago natin ang pananaw, nagkakaroon ng saysay ang lahat. Kung ang kargamento ng barko ay hindi galing sa kasalukuyang produksyon kundi isang natagpuang lumang kayamanan noong lumubog ito, nagiging tama ang pagkakasaayos ng palaisipan. Sa ganitong sitwasyon, hindi na kailangang maghanap ng lihim na pandayan o kasabay na artifact dahil matagal nang nawala ang kaalaman para likhain ang mga ito. Malinaw ang agwat sa teknolohiya sa mga Romano, tinatangkang buuin muli ang matagal nang nakalimutang bagay. Nagiging higit pa sa kalakal ang kargamento ng Gela, isang piraso ng sinaunang sibilisasyon at pamana na muling nabawi mula sa nakaraan, marahil mula sa mga guho ng isang nakalimutang templo o banal na lugar ng isang lihim na kultura na may kaalamang ngayon lang natin nauunawaan. Yes. Ang balita tungkol sa mga lingote ng Gela ay mabilis na nawala sa katahimikan. Ang mga headline ng dyaryo ay tumigil at ang mga dokumentaryo ay natigil. Hindi na muling napag-usapan ang mga unang hinala at di umano'y orikalko. Gayunpaman, nariyan pa rin ang kabalintunaan, kitang-kita ng lahat sa Museo Arkeolohiko ng Gela na maaaring bisitahin ng sinuman sa atin. Ang mga lingote ay makikita pa rin, inaalagaan, iniingatan, ngunit binaliwala ng agham. Binanggit ni Platon ang Atlantis bilang sibilisasyong nawasak 9,000 taon bago siya o mga 11,000 at 500 taon na ang nakalipas. Isang petsa na tumutugma sa pagtatapos ng huling panahon ng yelo at sa misteryosong Younger Dryas, panahon ng matinding pagbabago ng klima, pagbaha at pandaigdigang pagkasira. Matagal nang naniniwala ang ilang independenteng mananaliksik at mga arkeologong hindi kombensyonal na may mahalagang nawala noon. Isang sibilisasyon, isang kaalaman, isang sistema ng karunungan na nabasag at pagkatapos ay nabuhay sa mga pira-piraso, mga alamat, mga mito at marahil sa mga totoong bagay. Marahil ay hindi natin kailanman matatagpuan ang isang lungsod na lumubog na may mga pader na konsentriko at mga gintong templo. Marahil hindi na kailangan dahil minsan sapat na ang isang piraso, isang imposibleng bagay sa maling lugar, isang metal na di dapat umiiral. Kapag lumitaw ang mga ito, hindi na natin ito maaring baliwalain. Sa puntong ito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inyong palagay. Kung nagustuhan ninyo ang video at naisuportahan kami, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa susunod na kwento, salamat sa panonood.